Para po sa devotion natin, patungkol po sa wisdom and knowledge. Now, ito pong devotion natin na ito ay napakalaga kasi po dito makikita natin na yung knowledge, it is not enough. Kailangan natin ng wisdom. At dito po, dinefine natin na yung wisdom is applying knowledge in God's way. Ito po yung point number 3, the most important thing. Wisdom is applying knowledge in God's way. Now, hindi pwedeng may alam lang tayo, pero hindi natin kayang i-apply, isabuhay yung ating kaalaman. We don't need more intelligent people, kahit dito sa Pilipinas, no? Hindi mo kailangan ng, kahit sa, kahit saan, kung nasan man kayo, no? Mga leaders natin sa bansa, sa mga probinsya, mayors, governors, presidents, hindi natin kailangan yung talino lang. Kailangan natin talino at dunong karunungan. Especially kung yung isang tao na yan may takot sa Diyos. Kaya pangarap ko po rito sa bansa natin, mga kapatid, na yung mga leaders natin dito sa bansa maabot talaga ng ebanghelyo. And yung future generation ng mga leaders dito sa bansa ay may takot sa Diyos. Kasi kung may takot ka sa Diyos, yun yung pinakauna, no? Meron kang takot sa Diyos. Hindi ka gagawa ng korupsyon Hindi ka gagawa ng kasamaan kasi may takot ka nga sa Diyos May respeto ka sa Diyos Ayaw mong managot sa Diyos dahil sa korupsyon. So yun number 1. So kung may takot ka sa Diyos, ang kasunod nun, wisdom. Gagawin mo ng tama yung iyong nalalaman. Yung kaalaman mo, i-apply mo ng tama. Tignan nyo dito sa Pilipinas, ang dami nating leaders na matalino, pero nagiging matalino sa pagnanakaw. No? Unfortunately, no? Pero hindi ko naman sila sinisisi, no? Kasi ganun talaga Pag wala kang takot sa Diyos, gagamitin mo yung talino mo sa kasamaan. Pero pag may takot ka sa Diyos, magkakaroon ka ng wisdom. You will apply knowledge in God's way. Kaya sabi po rito sa Proverbs chapter 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya mga kapatid, wag tayong manghinawa, wag tayong panghinaan ng loob. Yung bansa natin may future yan, no? Bakit ako confident na maayos din yung bansa natin? Kasi sabi ni Jesus Christ, go disciple the nations. All the ethnic groups of the world, disciple them. Teach them to obey everything I have commanded you. Alam niyo po, inutos ng Panginoon Jesucristo yan, magiging successful talaga yan. Magiging victorious yung utos ng Panginoon, yung Great Commission. So, yung mga taong kumikilala sa Diyos at may takot sa Diyos, dadami at dadami talaga sila. At dito sa bansa natin, mapupuno talaga ito ng mga tao. Yung future leaders natin may mga takot na sa Diyos. At magre-reflect yan sa kanilang ginagawa bilang mga politicians, bilang mga leaders ng bansa. So, yung wisdom o yung mga taong wais, kailangan natin yan sa bansa natin. Pero hindi lang sa bansa natin. Kailangan natin yan sa negosyo. Hindi lang sa negosyo, kailangan natin yan sa pamilya. Ikaw, meron kang pamilya, you need to become wise. Kung tatay ka, kailangan mong maging wise. Kasi maraming mga tatay matatalino, ang daming, narating, ang daming, na-achieve, academic-wise, ang daming accomplishment. Pero pagdating sa pagiging tatay, bigo. Kaya sabi nung misis ko sa akin, alam mo Russell, mag-fail ka na sa lahat. Mabigo ka na sa mga ginagawa mo. Huwag ka lang mabigo bilang tatay. So that's pretty powerful. Sabi ko, nga no? Hindi tayo dapat mag-fail sa pagiging tatay Well, hindi naman tayo perfect, of course. Pero we have to do our best na hindi tayo mabigo sa pagiging tatay, sa pagiging nanay, sa pagiging anak, no? And it takes wisdom. Kailangan ng wisdom. Hindi sapat yung matalino ka Kailangan mo, alam mong i-apply ang iyong katalinuhan. Alam mong i-apply yung iyong nalalaman. Now, ang pinaka-importante po rito yung God's way. Hindi mo kaparaanan, kundi kaparaanan ng Diyos. So, lagi mo tatanungin sa mga decision mo na gagawin, Lord, ito ba ay iyong kaparaanan? Mag-glorify ka ba rito? Magiging masaya ka ba sa magiging decision ko sa buhay? If the answer is yes, then do it.
If the answer is no, if God won't be happy with your decision, then don't do it. That's wisdom. Yun yung karunungan. So, wisdom is applying knowledge in God's way. I hope mas lalo tayong maging wise, no? By the way, sa mga devotions natin, meron akong series na ginawa. I think mahabang series yun about Kristiyanong wise. Marami po kayo matututunan, no, kung susundan niyo yung series na yun. At later on, sama niyo sa prayer, no, magpo-produce ako ng journal na nandun lahat ng mga outlines natin sa mga devotions para nasusulatan din natin. So, sama niyo po sa prayer, no? Hopefully next year. So, yun lamang po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at yung maging pagpapala sa inyo yung devotion natin ngayong araw. God bless you po. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.